Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Rusul wa Risalat, tiyatalakay na natin yung Gospel of Barnabas. Nga dito sa Gospel of Barnabas, ang marami sa mga Muslim na humaling dito. Pero ang totoo niyan, katulad ng palagi kong disclaimer, ito mga ito, pinag-aaralan natin yung mga propesiya sa lumang tipan, bagong tipan, at ito ngayon, Gospel of Barnabas. Hindi dahil sa naniniwala tayo na itong original. Alam natin lahat ng ito ay nabago na. Pero pinaniniwalaan natin, kumbaga na maaring ang mga nilalaman nito ay bakas ng mga propesiya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maaring ang interpretasyon dito ng mga Muslim ay tama o mali. Pero kahit mali pa ang interpretasyon ng mga Muslim, walang problema. Kasi yung pangunahin nating batayan sa pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa anumang pinaniniwalaan sa relihiyon na ito, Quran at Sunnah pa rin una at higit sa lahat. Quran at Sunnah pa rin una at higit sa lahat. So merong nababanggit doon sa mga talata ng Gospel of Barnabas. Sino ba tayo banda? So meron nga sinasabi, Isbir ya Muhammad li ajlika uridu an akhluqa al-jannata wal alam wa jamman gafiran min al-khalaiq allati ahibuha lak. Maging matiisin ka, o Muhammad, dahil para sa kapakanan mo o dahil sa iyo ay gusto kong likain ang paraiso at ang sansinukob at ang maraming mga tao na ibibigay ko sa iyo. Sa bibigay daw ni Allah, papaubaya ni Allah sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao. At yun din, may talata rito, hada huwa alladhi li ajlihi khalaqallahu kulla shay. Itong tao na alang-alang sa kanya inilikha ni Allah ang lahat ng bagay. So lahat ng ito ay parang nagmamalabis na. Puro pagmamalabis tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi nga tayo ganito. Ang umma na ito ay ummatan wasata, umma na katamtaman, umma na makatwiran, umma na makatarungan. Ito mga ganito, hindi natin ito tinatanggap. Hindi ito katanggap-tanggap sa atin na magmamalabis tayo tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nga, walidhalika lama khalaqallahu qabla kulla shay'in rasuluh. Na sinasabi rin na dahil dito, nilikha ni Allah ang kanyang sugo bago pa ang lahat. So lahat ng ito ay pawang mga pagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi nga ni Sheikh rahimahullah, hadhihi al-aqwalu biduni syak gayra sahiha. So sinasabi ni Sheikh rahimahullah, ang mga pananalita na ito, lahat-lahat ay mga pananalita na walang katotohanan dito. Kung yung tao, yun nga, ang problema, pag yung tao walang nalalaman sa akida, halimbawa nagpakadalubhasa lang sa Biblia, tapos mababasa niya ito, Gospel of Barnabas, bibilib siya sa mga nababasa niya, tatanggapin niya ito. Pero ang tao na nakakabatid sa mga saligan ng mga pinaniniwalaan sa relihiyon na ito, magdududa ka. Bakit ganyan? At ang pagdududa sa ilang mga bahagi ng paglalakbay ng tao patungo sa kaalaman, meron itong saysay. Na kapag ang isang bagay ay kaduda-duda, ay maaring mali nga talaga ito. Kaya nga tayo inuutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magtiyak. Siguraduhin natin ang mga bagay-bagay. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwan mo ang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagdududa tungo sa bagay na walang pagdududa.
So magtiyak tayo, doon tayo sa sigurado. Sa lahat ng bagay, doon tayo sa sigurado. Sa negosyo, doon tayo sa sigurado. Sa trabaho, doon tayo sa sigurado. Pag-aasawa, mag-asawa ka ng siguradong matino. At syempre sa relihiyon, doon tayo kukuha ng sigurado ng mga batayan, insyaAllah. So lahat nga ng mga ito ay tumataliwas sa kung ano man ang nalalaman natin. وَهُوَ تُنَاقِضُ الْحَقَّ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا. Ang lahat ng mga ito ay tumataliwas sa katotohanan na tangan natin mula sa mga batayan ng relihiyon na ito. فَاللَّهُ خَلَقَ الْبَشَرَ وَالْمَلَائِكَةَ وَالْجِنَّ لِعِبَادَتِهِ. Nilikha ni Allah ang mga tao, ang mga anghel at ang mga engkanto para sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga tao at mga engkanto, nilikha para sa ibadatu syar'iyah. Sila ay gumagawa ng pagsamba na sila ay magagantimpalaan sa pagsamba na ito. Ang mga malaika, on the other hand, nilikha sila ni Allah na gumagawa sila ng ibadatul kauniyah, mga pagsunod at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pero maaring hindi sila magagantimpalaan dito kasi hindi sila nilikha ni Allah na may free will o may sariling pag-iisip, sariling desisyon. Sunod lang sila ng sunod kay Allah. Parang makina. Parang makina. Yung makina ba kapag maayos yung takbo, yung motor mo, maayos yung takbo ng motor mo, dadagdagan mo ba ito ng gasolina o dadagdagan mo ng langis para sumaya yung motor mo? Hindi, kasi walang ganun. Gagantimpalaan mo ba yung motor mo? Hindi. Gawin mo man yun, natutuwa ka sa motor mo, di ba maganda yung takbo. O, ginantimpalaan mo. Pinalitan mo yung bolt, ginawa mo mga gold lahat. Walang pakinabang yun sa motor. So ganun yung mga anghel. Sunod lang sila ng sunod kay Allah. Kaya ang kanilang pagsamba, kauniyah. At itong ibadatul kauniyah na ito rin yung nababanggit ko nung nakaraan na sinasabi ng mga scholar kung paanong nasasabi ng ilang mga mangangaral ng Islam na ang buwan, ang araw, ang mga bituin ay mga Muslim. Sumusunod sila kay Allah sa itinakda ni Allah na gagawin nila. Pero hindi sila magagantimpalaan sa kanilang pagsunod. Kasi normal lang yun na ginagawa ng mga nilikha na ito. So kung ang tao pala, lalong-lalo na, inilikha ni Allah para sa pagsamba sa Kanya, ibig sabihin, mali ang lahat ng ito. So isa pamagitan ng isang batayan lamang, napawawalang saysay ang iba't ibang mga nilalaman na ito ng Gospel of Barnabas. Yung nga sinabi ni Allah, Suratul Dhariyat, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga engkanto at ang mga tao, liban na lamang na upang sumamba sa akin. وَأَوَّلَ الْمَخْلُوقَاتِ الْكَلَمِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. At yung nga, ang unang nilikha ni Allah ang panulat. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng binabanggit dito sa Gospel of Barnabas. Yung iniulat, sino ba nag-ano nito? Hindi na binanggit kung sinong nag-ulat nito, pero malamang iniulat ito ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kasi common ito o kilalang hadith ito. Awwalu ma khalaqallahu al-kalamu. Ang kauna-unahan na nilikha ni Allah ay ang panulat. At yung panulat nga, inutusan ni Allah na magsulat at nagtanong ang panulat, anong isusulat ko? Sabi ni Allah, sulat mo ang lahat. Wa hadhihi al-aqwalu allati fiha gulu sya'at bainal muslimin. At ang mga pananalita na ito, na katulad ng nasa Gospel of Barnabas, ay mga pagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumaganap, kumalat sa mga Muslim. At tinatangkilik naman ng mga Muslim. Wasaguha ahadithu ahadithun tansabuha ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, itong mga pananalita na ito ang siyang laman din ng maraming mga hadith na iniugnay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadhihi al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'ah. Kabilang dito mga hadith na daif at mawdu'.
Ang pinagkaiba ng hadith na daif sa maudu, ang daif na pagtibay na mahina ang sanad. Sa mga nag-ulat nito, may mga napagtibay na ilan dito na hindi mapagkakatiwalaan. Pero kapag maudu'a ang isang hadith, siyempre, maaring maudu'a siya dun pa lang sa sanad niya, kaduda-duda na. So, nagiging maudu'a ang hadith, lalong-lalo na kapag ang nilalaman nito ay taliwas talaga sa pangunahing mga katuruan ng Islam. Yun nga, common na hadith ito, laulaka, lama kalaktul aflak. Kung di dahil sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi daw ito ni Allah, kung di dahil sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko nilikha ang kalangitan. Hindi ko nilikha ang mga planeta o hindi ko nilikha ang mga bituin at ang iba pang mga heavenly bodies. So itong hadith na ito, iniulat doon sa Silsilatud Da'ifa wal Mawdu'a. Na ito nga ay hadith na daif at mawdu'a. Daif sa kanyang sanad at mawdu'a sa kanyang kahulugan. Nang kahulugan nito, kumbaga, katulad din nung binabanggit sa Gospel of Barnabas. Gayun din meron pang isang hadith, kuntu nabiyan wa adamu bainal ma'i wat tin. So sinasabi, meron daw hadith na nagsasabi, propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit noong panahon na si Adam ay hindi pa tao. Waliyadu billah. Hindi pa tao, si Adan, kumbaga, putik pa lang si Adan, kumbaga, luwad na mayroong tubig, hindi pa siya nagiging tao, propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katulad dito ng kahulugan ng sinasabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang nilikha, ayon doon sa Gospel of Barnabas. At gayon din sinasabi sa pang daif na hadith at mawdu'a, kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi. Siya raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ang kauna-unahan na propeta sa pagkakalikha at kahuli-hulihan sa pagkabuhay muli. O hindi, ano pala to? Ang ba'ath na tinutukoy pala rito yung pagkapropeta. Kauna-unahan siyang nilikha, pero siya raw ang kahuli-hulihan na isusugo bilang propeta. So ito ay nandoon sa Kitab al-Fawaid al-Majmu'a li-Shawkani. So ito ay iniulat ni Imam al-Shawkani, pero siyempre ito ay iniulat na merong sanad na ito nga ay daif at mawdu'a. Gayun din, may isa pang hadith, laqad khuliqatid dunya wa ahluha li a'rifuhum kalakto yata ito. Laqad kalaktud dunya wa ahlaha liu'arrifahum karamatak. Liu'arrifahum karamataka alayya wa manzilataka indi. So sabi daw ni Allah, nilikha ko ang dunya at ang mga naririto upang makilala nila ang iyong kadakilaan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at makilala nila ang iyong katangian o katayuan sa akin. Walaula kaya Muhammad, makalaktud dunya. Kung hindi lamang dahil sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ko nilikha ang dunya. Kung yung tao hindi nag-iisip o hindi niya pinag-aralan ng kanyang relihiyon, tatanggapin niya lang ng tatanggapin ang mga bagay na ito. Kasi sasabihin niya, bida si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sablay pala. Kaya nga tayo ay ummah na makatwiran, ummah na makatarungan. Kahit pabor pa sa atin ang kasinungalingan, hindi natin yung tatanggapin. Kahit nagiging bida pa tayo sa pamagitan ng kasinungalingan na yon, hindi natin yung tatanggapin. Bawa, sasabihin ng mga tao, di ba? O sila Lapu-Lapu raw, Muslim. At nagiging bida tayo kasi sila Lapu-Lapu siya nakapatay kay Magellan. Kahit pa, magiging bida tayo sa pagiging Muslim ni Lapu-Lapu, kung hindi naman totoo, hindi natin yung paniniwalaan. O sabihin ng mga tao, si Jose Rizal, Muslim. Kahit pa, magiging bida tayo mga Muslim, kahit si
O dahil si Rizal, kung magiging bida mga Muslim dahil si Rizal ay Muslim, kung hindi naman totoo yun, hindi natin yun tatanggapin, hindi natin yun paniniwalaan. Hindi natin kailangan ang mga yun. Tayo ay nagiging marangal dahil sa katotohanan na tangan natin. Hindi sa kasinungalingan na ipinapakalat o pinaniniwalaan natin. Kaya minsan katawa-tawa ang mga Muslim. Maraming mga katawa-tawa sa katuruan ng mga Kristiyano. Ngayon itong mga Muslim naman, naniniwala rin naman sa mga ganito. Na, kumbaga, hinahamak nila ang kanilang mga sarili at hinahamak nila ang kanilang relihiyon. Hindi dapat. Ang Muslim dapat matalino. Ang Muslim dapat matalino. Hindi siya basta-bastang nauhumaling sa mga ganitong bagay. Na, kumbaga, porke bida yung Islam, tatanggapin na natin kahit walang katotohanan sa bagay na ito. Maraming kasinungalingan na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Bukod kay Rizal, di ba? Sabi nila, Muslim daw si Michael Jackson, Muslim si Neil Armstrong, Muslim si ganito ganyan. Wala naman na pagtibay. Kung Muslim sila, ano ngayon? Nagiging tama ang Islam kasi Muslim si Michael Jackson? Okay ka lang? Si Michael Jackson na namuhay ng buong buhay niya, puro kahalayan. Okay ka lang? Gusto mo ganun? Yan, Muslim. Walang katuturan yung mga ganong bagay. Ngayon din, meron pang yung huling nabanggit ko pala, yun ay nandun din sa koleksyon ng Tanzih al-Sharia, al-Marfu'a, anil ahadith ad-da'ifa wal-mawdu'a. So meron pa nababanggit na isa pang hadith na laganap sa mga Muslim. Wa fi hadha al-masdar hadithun yaqulu, sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqani Allahu min nurihi wa khalaqa Abu Bakar min nuri. A'udhu billah. Sabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikha ako ni Allah sa pamagitan ng kanyang liwanag ni Allah. At nilikha raw si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sa pamagitan ng liwanag niya. Liwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga nagbabanal-banalan, pag narinig nila ito, Allahu Akbar, tuwang-tuwa yun, magsasayaw pa yun. Maya-maya, malilibre pa yun ng pastel, kasi narinig niya yung hadith na nagpapataas kuno ng kanyang iman, pero mali ang kahulugan. Mali ang kahulugan. Hindi nga sinasabi ni Sheikh Rahimahullah, Waida anta karanta baynama nakalathu anin injili Barnabah wa hadhihi al-ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a adrakta anna alladhi adkhala hadhihi al-awsaf kana min hadha an-naw' alladhi ash'ashat amthal hadhihi al-ahadith al-maqduba fi dhahnihi. Kapag pinagmuni-munihan mo raw itong mga hadith na ito na peke at daif, kung ihahambing mo ito sa iyong pagmumuni-muni, ihahambing mo ito sa mga nababanggit sa Gospel of Barnabas, mapagtatanto mo na ang mga nagpasok ng mga katuruan na ito doon sa Gospel of Barnabas ay katulad lamang din ng mga tao na nagpapalaganap ng mga maling hadith. Yung nga, katulad nga nung umpisa ng tinalakay natin ito, sabi nga ni Sheikh, disappointed talaga siya. Pinaglaruan ng mga Muslim ang Gospel of Barnabas. Kaya nga, alhamdulillah, dahil meron tayong disclaimer na hindi nakasalalay ang relihiyon natin sa Gospel of Barnabas o ano paman, ngayon, napatunayan, may mga kapalpakan sa Gospel of Barnabas, wala itong epekto sa ating relihiyon, sa ating paniniwala, wala. Paano kung katulad ka nung iba, nakasalalay na sila doon sa Gospel of Barnabas, sukdulang ipalit nila ito sa Quran Sa totoo lang, natambay ako sa Quiapo ng matagal-tagal na panahon. Kasi nag-Muslim ako 2004 March, umalis ako ng Saudi, papuntang Saudi, September 2005. So isa't kalahating taon akong tumambay ng Quiapo. Kulang na lang doon ako matulog Kasi tambay talaga ako ng Islamic Center noon. Tambay na ako ng Islamic Center. Nakikita ko talaga itong mga ganitong klase ng tao.
na kumbaga masyado silang nagpapakadalubhasa sa Biblia, masyado silang nauhumaling sa Biblia at pati ito sa Gospel of Barnabas. Paano ito ngayon? Kadebate nila halimbawa pastor. Tapos yung pastor sinabi itong mga bagay na ito. Wala na, sira na yung kanilang paninindigan. Paano yan pagsasabihin pa niya? Patunayan mong mali ang Gospel of Barnabas, magkikristyano ako, kundi ba gago? Pinupusta yung kanyang relihiyon. O eto, may mga mali nga, galing mismo sa Muslim, galing mismo sa ulama, na mayroong ang mali sa Gospel of Barnabas. Di wala na. Mula nang tinalakay natin itong mga bisyara sa Lumang Tipan, Bagong Tipan, at ngayon dito sa Gospel of Barnabas, inuulit natin yung disclaimer. So hindi ito ganito kasimple. Ang mga bagay na ito, oo, maaring bakas, pero hindi ito ang dahilan kung bakit tama ang Islam. Tama ang Islam dahil sa Quran at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inapagtibay na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung sinasabi, wa hunaka umurun mansuba ila Rasuli sallallahu alaihi wasallam zuran. Maraming mga bagay mali na iniugnay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga peking hadith. Lianha tukhaliful haqqal ladhi fi aydina. At nalalaman natin ito dahil ito ay taliwas sa katotohanan na nalalaman natin. Paano pag wala kang alam? Di tatanggapin mo lang lahat. Kaya ang sinasabi ng mga scholar, ang Muslim na walang paninindigan, madadala na lang ng kung ano-ano. Ang walang paninindigan na Muslim, madadala na lang ng kung ano-anong kanyang maririnig o mababasa o masasaksihan. Paniniwalaan na lang niya kahit ano Paniniwalaan na lang niya kahit ano. May kaharap siyang tablig, ang galing mag-lecture, paniniwalaan niya. May kaharap siyang Shia, ang galing mag-lecture, iyak-iyak pa yun, paniniwalaan niya. Kasi wala siyang paninindigan sa relihiyon na nakapundasyon sa kaalaman. So ito mga ito, nalaman natin na mali dahil sa kaalaman, alhamdulillah. Ngayon din, famin dalika ma warada, may isa na namang pinahabol si Sheikh rahimahullah, annal jahima tartaid li hudurir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Manginginig daw ang impyerno dahil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga nung umiral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanginginig ang impyerno. Fayamkutu bila makabada akadu muddati ikamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li musyahadati al-jahim. So dahil dito, ang impyerno daw ay titigil sa pagpaparusa sa mga tao na naririto. Habang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naroon, o habang umiiral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minamanmanan ng impyerno. Titigil daw ang pagpaparusa sa impyerno. Kasi sa kanyang panginginig, mawawala yung init, mawawala yung parusa. Sino nagsabi nito? At bakit ganito? Bakit ganito? Samantalang tiyak sa mga kahulugan ng ayah at mga hadith na nananatili ang parusa sa impyerno. Ngayon nga sinabi ni Allah doon sa Surah Az-Zukhruf, verse 75, sinabi ni Allah, la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Sa impyerno daw, hindi ito magkukulang sa pagpaparusa sa kanila. At sila doon sa impyerno ay mublisun. Na sila doon ay nakakaramdam ng pagsisisi, kalungkutan at iba pa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa impyerno, ang parusa doon hindi lang yung parusa na apoy na nasusunog yung balat ng tao. Pati parusa na psychological. Mararamdaman nila lahat doon sa impyerno. Waliyadu billah. So gayon din, wa min dalika nakalahadal kitaban Isa qawluhu fi safhat 92. So meron din daw binabanggit dito na sinabi raw ni Isa alayhi salam, lastu ahlan an ahilla rabatat jarmuk aw suyur hada Rasulullah. Sasabi raw ni Isa alayhi salam, waliyadu billah, hindi raw siya karapat-dapat kahit sa pagtatali o pagtatanggal ng sintas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So kumbaga hinahamak ni Isa alayhi salam yung kanyang sarili kung ihahambing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit daw sa pagtanggal ng sintas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi raw siya karapat-dapat. Na itong mga bagay nga na ito, wa yaqulu qariban min hada, may sumunod na talata rito sa Barnabas, wa mitlu hada yu'idu an yasdar an rasulin min awwalil izmi min ar-rusul. Na sinasabi na ang paliwanag dito na hindi nga raw siya magiging katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang pagiging ulul azam. Kasi di ba 5 sila na ulul azam kasama si Isa alayhi salam at Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na liban pa doon, kumbaga sa kabila nito, hindi sila magkapantay. Wa ma'adalika, wa qad wasafa al-kitabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi umurin fiha tahkirun lahu. So kumbaga inilalarawan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ayat dito na kung meron mang pagmamalabis, meron din namang panglalait kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad dito yung isang talata, yasifur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayakunu kal makbul. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging baliw daw ayon sa Gospel of Barnabas. At ngayon din sinasabi, inna Allaha sayajridu rasulahu Muhammadun fi yawmil qiyamati minad dhakira. Na sa araw daw ng paghuhukom, dudulutin ni Allah na makalimot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng bagay. Makalimutan niya ang lahat, waliyadu billah. So ito yung Gospel of Barnabas. Sablay na sablay. Hindi ito katulad ng Quran na puro at walang pagkakamali, at hindi natin ito dapat na gagawin na batayan ng ating relihiyon, insyaAllah. Sa bukod pa rito, meron pa mga bisyara o bakas ng bisyara na matatagpuan sa iba pang mga kasulatan. Kahit sa mga kasulatan ng mga Zoroastrian, kasulatan ng mga Hindu at mga Buddhist, meron insyaAllah. Yun naman yung matatalakay natin sa susunod insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.